Edukasyon. Ito daw ang pinakamahalagang pamana ng bawat magulang anak. Pero paano kung ang edukasyong pinapangarap makamit ay hindi abot kamay ng bawat mamamayang Pilipino? Ito marahil ang pangamba ng bawat magulang at maging ng mga estudyante, lalong-lalo na sa pagpasa ng K-12 program na naglalayong dagdagan ang ng mandatory years ang edukasyon mula kinder hanggang senior high school. Ako po, si Cathy San Gabriel. Sa ganitong sitwasyon, marami ang nagtatanong kung ang K-12 na programa nga ba ang sagot upang magkaroon tayo ng laban na sabayan ng mga banyaga. At kung ito nga ba ang ating nakasanayan din kultura. Ako po si Gio Tingson. Ako po si Atty. Mark Castrodes, nag-aanyaya sa inyong alamin ang kwento sa masalimod na issue ng K-12 System of Education at PBB Special Forum. Masasabing naging pinakamalaking balita na pumutok noong nagdaang taong 2012 ay ang implementasyon ng sistemang pang-edukasyon na K-12. Ang programang ito ay nagsisimula sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high school, at 2 taon sa senior high school. Layunin ng K-12 na bigyan ng sapat na kahandaan ang mga mag-aaral sa landas na kanilang naistahakin sa pagdating ng araw ng pagpili nila ng kurso para sa kolehiyo. Bilang suporta rito, naglaan ang pamahalaan ng 293.2 billion pesos para sa budget ng DepEd para sa 2013. Inaasahan na ang halagang ito ay tutugon sa 60,000 na kakulangan sa mga guro, 18,000 na silid-aralan at 90,500 na water and sanitation projects. Ang K-12 na nga bang ito ang magbibigay lunas sa mga problemang bumabalot sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Makakaya nga bang panindigan ng ating bansa ang desisyong pag-iimplementa sa programang ito? Angkop nga ba ang programang ito sa kultura ng edukasyon sa ating bansa? Ngayong gabi, sama-sama nating talakayin ang mainit na iko sa K-12 program. Dito lamang sa PTV Special Forum. Pilipinas, muli pong mainit ang usapin ng K-12 program nang ipasa ito sa third and final reading sa Senado bago matapos ang buwan ng Enero ngayong taon. Interesting ito, Cathy, kasi marami na nga po mga eskwelahan naghahandang mag-transition sa K-12. Yung ating public schools, marami dito ay talagang sinunod ito, pero public schools, paano yung compliance dito sa batas na ito? Very interesting yung mga magaganap sa mga darating na buwan at taon. Oo nga, Mark, at marami pa rin tanong, paano nga ba yun? Pati na rin yung pagiging fit nito sa ating kultura at kakayahan daw nating sumabay sa ibang bansa na matagal-tagal nang nag-iimplementa ng K-12 program. Tama, Cathy, dahil hindi lang ito pinag-uusapan ng taon, ano? Ang pinag-uusapan dito kung ano ang ituturo, sino magtuturo, paano ituturo, yung siyempre mga kagamitan para gawin ito. Napakalaking pagbabago ito sa ating educational system. Kaya dapat nating maintindihan dahil hindi lamang yung magulang, yung mga estudyante din ang talagang kailangan na humarap dito sa mga pagbabago. Isa pa rin, Bart, sa kinukonsidera dito sa pag-iimplementa ng K-12 program ay yung kahirapan ng ilan sa ating mga kababayan na sinasabing malaki ang epekto at maaari daw na tumaas ang dropout rate dahil nga sa pagdadagdag ng 2 pang taon sa maraming mga paaralan. Tama. Kung sa English, Cathy, siguro ang tanong, is this worth it? Talagang magiging katumbas ba ng dagdag na taon, dagdag na gastos, yung magiging benepisyo sa ating mga estudyante at syempre benepisyo sa ating bansa sa kalidad ng ating mapuproduce na mga profesional at mga eksperto. Aside from that, Mark, marami rin ang nalilito dahil ano nga ba ang magiging grade level ng kanilang mga anak sa susunod na taon dahil inaasahan nga na i-implementa na ito sa darating na school year at malapit na yan. Oo, at kasama din yun, kasama niya yung mga estudyante
mukhang exciting din ang ating pag-uusapan para sa iyong mga kasama, Del Dio. Alam mo, Mark at Cathy, nabubuo na nga yung mga usapin dito dahil iba't iba yung aims ng K-12 program at siguro maganda na isa-isahin natin. Kaya kayo naman po, pwede po kayo magtanong sa aming Twitter account sa @PTVPH o sa Facebook po @PTV. Makikita at makukuha niyo po doon ang inyong mga tanong at kuro-kuro habang nagkakaroon po tayo ng ating forum. Ang ating inimbitahan ngayon, Cathy, ay nagmula sa iba't ibang sektor at sa dalawang both ends of this Yes. debate. Kumbaga, meron kang panig dito sa pagbabago at meron namang antay o hindi naman sumasangayon. Siyempre, kailangan marinig natin ang pangkabilang panig. At maganda rin, Mark, na ngayong araw na ito ay kasama natin as our studio audience ay mga future educators Right. din. Na siya magiging apektado rin itong pagpapatupad ng K-12. At narinig din po namin na itong ating mga panauhin sa ating studio ngayong gabing ito ay parang sila ang naging pilot center nung programang K-12. Itong ating mga taga-University of Makati education majors. Thank you for joining us this evening. Magandang gabi sa inyo at mamaya maririnig din natin ang kanilang opinion dito sa K-12 program. Kaya umpisahan na natin ang ating diskusyon. Unahin po natin ipakilala ang ating mga panel guests mula po sa CHED. Siya po ay Executive Director dito, Attorney Julito Vitriolo. Magandang gabi po sa inyo lahat. At siyempre siya po ay isang nanay na ito naman sa bandang ito ay siya ay pro K-12, si Madam Pichi Flaviano. Magandang gabi sa inyong lahat. At syempre, para bigyan tayo ng kanyang i-share sa atin ang kanyang legal expertise, Attorney JJ Atienza. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bandang kaliwa, siya po ay bumoto laban dito sa K-12 o hindi po siya sang-ayon dito sa K-12. Naging Vice Chairman po ng Education Committee ng House of Representatives. Siya po ang congressman na nagre-represent ng ACT Teachers Party List, Representative Antonio Pino. Magandang po sa lahat. At syempre, ito isa sa ating mga estudyante na siyang apektado rin dito, although nasa college na siya ngayon. Ano? Pero siya ay miyembro ng Student Council Alliance of the Philippines, Mickey Eva. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. At meron pa tayong isang estudyante, si Arlene Valenzuela. At isa pong nanay na alamin natin kung tutol ba siya o sang-ayon dito sa bagong sistema ng edukasyon na ipatutupad, Miss Henya Tabardillo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po. Marami pong katanungan at bago pa po nagsimula, yung pinopost pa po natin itong ating mga invitations sa internet. Marami nang interesado sa topic na ito, Cathy. Isa sa mga malaking katanungan ay bakit? Yes. Bakit kinakailangang ipatupad itong K-12 system of education? Matagal na tayong naging sa dating sistema. Bakit ngayon? At bakit ganito ang pagbabago? Oh, marami sa atin ay produkto ng lumang, yung Tayo, kasalukuyan pinatutupad na edukasyon. Tanungin natin ang CHED, totoo po bang itong K-12 program ay ang isa sa mga dahilan ng pag-implementa nito ay dahil hindi daw po sapat yung paghahanda ng mga estudyante para sa kolehiyo, kaya kinakailangan dagdagan ang kanilang mga years? Pero sa punto de vista ng CHED, kung titignan kasi natin yung first 2 years sa kolehiyo, parang yan yung remediation Kasi natawag natin general education yan sa ngayon. Pero actually, parte yan ng isang K-12 system. Kung kaya pwede i-download yung 2 years na yan sa high school at doon mapagtibay ng mga estudyante yung paghahanda para sa kolehiyo. Para pagpasok mo sa kolehiyo, mas maraming mga majors o di kaya mga talagang mga subjects na nakatulong sa iyong specialization. So, makikita natin, mas magiging matatag ang pundasyon ng mga bata papuntang kolehiyo. Sa ngayon kasi, yung 4-year degree course, halimbawa, yung 2 taon dyan tinatawag na education, pero actually, yan yung last 2 years ng isang K-12 system. Diyan tayo lugi sa ating sa ibang bansa dahil pag ang estudyante na nakatapos ng K-12 at pumasok sa
paaralan, no, kolehiyo sa Pilipinas, makikredit yung kanyang 11 to 12. Kunting taon na lang gagawin niya sa kolehiyo, makakatapos na siya. Sa atin naman, kabaliktaran. Pag pumunta ka sa ibang bansa, yung 4 years mo, 2 years lang equivalent sa kanila. Oo. So, malaki yung impact. Maraming mga kadahilanan, preparasyon sa kolehiyo, pag-decongest ng curriculum sa basic education para lalong mapagtibay yung paghahanda ng mga estudyante. At siyempre ngayon, nandyan na yung napipintong integration na tinatawag na ngayon, globalize ang sistema. Marami nang papasok dito sa atin na nagtatrabaho. Baka pati tayo dahil may kakulangan sa kolehiyo o sa basic education, baka mahirapan tayo mag-compete kahit sa ating mga neighbors dito sa ASEAN. Pero tama po yun na yung pagka-credit ng ating mga natapos na kurso. Isang bagay na mahalaga para sa atin, lalo na yung mga nag-a-abroad, lalo na sa ating mga kababayan na nais mag-masteral o nais kumuha ng mga kurso abroad. Pero dun sa usapin mismo ng kalidad ng ating mga estudyante pumapasok, ibig po ba nating sabihin, dahil sa lumang sistema natin, dun sa usapin ng kalidad, mas mababa ang kalidad ng college students natin kumpara sa college students ng ibang bansa? Mayroong katotohanan yan kasi kung ang preparation mo kinramp mo sa 10 years, sila 12 years, syempre mas maraming panahon ng estudyanteng nakatapos ng K-12 para mag-master or i-specialize niya doon sa mga subjects na kakailanganin niya papuntang kolehiyo. Sa atin kasi wala yun, yun ang kakulangan. Kung may mga examination, halimbawa international examinations na tapos ang high school, hindi tayo makakakompete dahil 10 years lang yung ating high school. Sila 12, mas marami silang time na mag-master dun sa mga subject matters na napapaloob sa K-12 system. Kaya doon tayo lugi, nahihirapan tayo sumabay. Kaya nandito yung usapin ng international ability, hindi lamang ito isang usapin, kundi pagdating ng araw, yung mutual recognition issues, halimbawa, kung ikukumpira tayo, sasabihin nila, nakatapos ka sa 10-year basic education, kami 12, yung kuleyo namin, mahaba din, ikaw, halos pareho, hindi tayo makakakompete eventually. Kung kaya't yung ating mga graduates sa ibang bansa na nagtatrabaho doon, mababa ang kanilang kategorya, nasa associate level lang kung engineering ang natapos do. So, hindi nila makuha yung full-fledged na estado or status para maging yung sweldo nila katulad din ng isang full-fledged engineer. Pero sir, just a quick follow-up to that. Ibig po ba sabihin nito na, so 2 years nga yung ibinibigay sa kolehiyo para sa mga GE subjects, ibig po ba sabihin yung typical 4-year course ay magiging 2-year course na lang? Hindi naman. Yan ang pinag-uusapan ngayon kasi halimbawa, kung tutusin natin, yung mga 4-year courses, pwede pa rin maging 4 years yan or, well, isang option i-adjust yung number of years. Pero kung again, titignan natin yung standard, 16 years. Pagkatapos mo ng kolehiyo, 16 years yan. Ngayon, kung bababaan naman natin, kulang na naman tayo. So, ang aking nakikita dyan, baka ma-maintain yung 4 years sa kolehiyo, except for engineering na 5 years siya ngayon, baka ilagay lang siya sa 4 years. Kasi ang standard dyan, 16 years nga after college. So, doon, comparable na tayo, yung content, pwede na natin dagdagan at yung mastery, both sa basic education at sa higher. Kasi mas marami nang tayong time na kumbaga sa high school, mag-master dyan sa mga subject matter at ganun din sa kolehiyo. Kati, gusto ko itanong kay Mickey Eva bilang Student Council Alliance of the Philippines. Dun sa dalawang concerns na raise ng CHED, Mickey, na international comparability, na meaning dapat pwede na tayo ihambing sa ibang bansa in terms of yung kung anong ilang taon mong pinag-aralan yung iyong credential, at saka dun sa usapin naman ng kalidad, meaning you cramp too much in 10 years when you could actually learn it better when you slow it down a bit and study it in 12 years. Ano ang inyong tingin dun sa mga dalawang usapin na yun? Una, doon sa kalidad mo, kung i-compare ito sa international standard, yun, kunwari ako, mag-apply ako ng isang master's program sa abroad, kailangan ko muna mag-master's program dito. Kung magiging katapat sa atin dito, ay yun nga, 16 years talaga, kailangan natin ng dagdag na 2 pang taon para ma-qualify sa isang program abroad. So, ganun po yung polisiya sa ibang bansa. Pangalawa naman po, mayroong recent study, mayroong study in films na tinatawag, kung saan
pinag-compare yung mga kagalingan ng estudyante, lalo na pagdating sa math at science. And sa atin sa Pilipinas, yung pinakamagaling po talaga ay yung mga galing sa mga science high school, Philippine Science High School, Quezon City Science High School. And nakita dito sa study na ito, no, nag-exam sila, etc. Talagang lugmok ho yung kalidad sa atin. Compared sa kanila, kahit yung best foot forward na ito ng Pilipinas, yung pinakamagaling na ito sa atin, mababa yung ranking natin. Sa 20 plus na nag-exam, nandun po tayo sa bottom 2 ang pagdating sa math at science. So I think meron talagang issue pagdating sa international standard of education. Pagdating naman doon sa pag-compress o pagmamadali ng pag-aaral, ang mapapansin niyo po, kung napapansin natin, pag kolehiyo, yung first parang adjustment period yon, kung ilalagay po yun sa high school, mas kinikilala mo kung anong gusto mong kurso, anong gusto mong career i-take later on, mas pag kolehiyo mo, di ka na mag-shift out ang maglilipat-lipat ng kurso. Sa atin po kasi, usong-uso po talaga yun na parang after 1 year or 2 years sa kolehiyo, doon lang mapapaisip na, iba pala din yung gusto ko, ito pala yung gusto ko, nursing pala or engineering pala or ito. Okay, magaganda yung punto na ni-raise ni Nick. Una pa lang, ganda na. Ni attorney. Valid din yun, ano, na para we will be able to compete with other students from other countries. Pero, marami rin ang tutol dito. Alamin natin kay Congressman Pino na siyang kumakatawan din sa mga guro sa kanyang party list. Bakit po tumutol kayo dito sa panukalang ito? Well, maraming dahilan, no? Una, yung usapin ng mga existing problems, yung mga existing na problema na hindi pa natutugunan. Pangalawa, yung usapin ng kahandaan, no? So, usapin ng budget, training, etc. At pangatlo, yung pinaka-nilalaman at orientasyon mismo ng curriculum. Puntahan muna natin yung sa curriculum. Kanina binabanggit natin. Yung mga nagtutulak ng K-12, nung simula, sinasabi nga nila, kailangan gawin natin world-class yung curriculum. Lagi binabanggit na sa 10-year basic education natin daw, dahil 10 years lang, walang calculus. Gano'n, no? Yung mataas na antas ng matematika sa kolehiyo lang daw tinuturo, hindi katulad sa iba. Ngunit ang pinaka-latest na narinig ko ngayon sa gumagawa ng curriculum ng K-12, yung gagawin din lang naman daw optional pala, yung calculus. No? So ang nakikita namin, actually, mas sa curriculum na nakita namin, ang emphasis talaga, technical and vocational skills na pang-export, including, may nakita ko mga modules, including on household chores, no? May module dyan, ito ang floor polisher, itong basic parts ng floor polisher, no? Etc. So, ang punto ko naglalagay ng napakalaking pondo, nakapos pa nga, para sa ating basic education system, para turuan lang ang ating mga kabataan na maging domestic helper abroad. So ito yung basic, yung orientation, no? Ng curriculum, nilalaman mismo ng curriculum sa K-12. Tapos yung mga kasalukuyang problema pa, no? Ang pinaka-basic dito, yung access in the first place, no? Sa ngayon, sa 10 taon na basic education, sa lahat ng mga nag-grade 1, 50% lang ang nakakakompleto ng high school. No? So, ano pa kaya ang nangyayari kung dadagdagan pa natin ng 2 taon ito? Sa palagay namin, ang nangyayari dito ay lalong marami pa ang hindi makakakompleto ng high school. No? Congressman, sa teorya niyo po ba, ang sinasabi niyo, kung natutugulan natin yung mga problema existing, ay hindi natin kailangan baguhin yung sistema? Hindi natin sinasabi yun. No? Kaya lang, ang punto natin, yung kasalukuyang programa na mga sinusuportahin ng batas, no, ay hindi sapat na makatutugon sa mga problema at in fact magpapalala sa problema. No? Maski yung orientasyon, ang sinasabi ko, no, ang kailangan ba natin ay ihanda ang ating mga graduate para magtrabaho abroad? Kailangan natin trabaho dito. No? Okay. Mga valid yan. Oo, kasi mga existing problems, kahandaan, at yung mismong curriculum.
Doon nga yung nakikita ko lalo na sa mga social networking sites, ang sinasabi ng ating mga kababayan, instead of dagdagan, bakit hindi na lang i-improve yung existing curriculum? Oo, yung ano kayang tingin ng mga nanay ng Oo, tahanan. kasi yan ang talagang, well, aside from the students, sila ang apektado dahil sila ang gagastos din. Oo. Pero itanong natin si Madam Pichi Flaviano. Ma'am, narinig niyo yung unang bugso ng mga argumento, laban at para po dito sa K-12. Sa akin po yung palagay, masasabi po natin talagang mahirap yung mangyayari na programang isinusulong namin pero bilang magulang po para sa akin, napakalaking bagay para sa mga anak ko yun kasi nadagdagan po yung quality education ng mga bata at magkakaroon po sila ng sapat na kaalaman, dagdag para po sa kanilang skills na matututunan dito sa K-12 na to. So skills, si Attorney JJ, base ba sa iyong pagbasa doon sa bill ng Attorney JJ, yung concern natin ni Tino is, are we going to churn out OFWs with this Parang doon system? patungo daw yung curriculum na i-implement. Well, looking at it at the bright side, no, hindi naman natin sinasabi na yung paghahanda nitong K-12 para mas maging competitive sa mga kasabayan natin abroad, hindi naman po para i-train maging OFW ang Pinoy. Ang sinasabi natin para kaya nating makipagsabayan sa kanila. That's, I think, on a more objective point of view. Kasi at some point, ang nakikita ko rin is napakatagal na rin na ito yung sistema ng edukasyon. And bilang informed na Pilipino, marunong din sana tayo magtanggap ng change. Hindi naman natin sinasabing biglaan ito. I'm sure naman hindi isusulong ang isang proyekto sa gobyerno nang alam nating hindi kayang masustain. Ang sinasabi natin, gusto natin mayroon tayong maipagmalaki sa mga kasabayan natin kaysa naman habang buhay na lang ganito ang estado ng edukasyon sa ating bansa. Meron gusto nga sabihin si Atty. Siguro gusto ko rin idagdag na yung paghaba ng basic education from 10 years to 12 years, merong nadagdag na tinatawag natin life skills yung gagraduate dito. No? Una, meron siyang mga vocational skills kagad na pwedeng i-recognize ng TESDA starting from grade 10. No? Halimbawa, natapos ka ng grade 10 at di ka nagpatuloy dahil for some reasons, meron ka na agad National Certificate 1 qualification. Meron ka ng skills. Pwede ka na magtrabaho. Pupunta ka sa TESDA, i-assess ka. Pwede ka na magtrabaho, meron ka skills may certificate ka Kung natapos ka ng, tinuloy mo at natapos ka ng senior high school, grade 12, NC2 ang equivalent niyan. So hindi mo na, yung iba na ayaw mo nang magkolehiyo, pwede silang magtrabaho. Pwede silang pumunta muna sa mga industriya na angkop yung kanilang kakayanan. Sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, after grade 12, di na nga pumapasok sa kolehiyo muna Marami. Nagtatrabaho na Saka na lang yung papasok sa kolehiyo later on. No? So, merong life skills na bibigay sa inyo. Pwedeng makapagtrabaho ka kung gusto mo. At the same time, may mga specializations kang pwedeng makuha at yun ang pwede mong gamitin pagpasok sa kolehiyo. Halimbawa, mahilig ka sa science and technology at yun ang pinuntirya mo nung high school, nung nag-high school ka, pwede ka sa engineering, pwede ka sa mga technology-based courses. So, kung humanities saka arts, meron din. So, merong option yung bata kung saan niya gustong hilig niya. Doon pa lang sa high school, nakita niya yung hilig niya, pwede na siya doon mag-specialize. Para pagtuntun na sa kolehiyo, wala nang paligo-ligo. Engineering na ako. Kaya business na ako. Nagkakaroon tayo ng overview kung ano ang magiging itsura kahit paano nitong Pero tayo sa needed. ng K-12. Pero tanungin pa rin natin ang isa pa nating estudyante, si Arlene.
nakikita mo dadagdagan daw ng vocational knowledge, kumbaga itong K-12. Anong masasabi mo dito? Sa tingin mo ba ito ay makakabuti para sa inyo, sa paghahanda sa inyo ba sa pagtatrabaho in the future? Una pong, ang point ko po kasi, parang, bilang estudyante po na nagmula sa isang public school, ang nakikita ko po kasi problema is yung kulang sa textbooks, kailangan mag-share, kulang sa facilities, crowded yung mga students. Paano kung quality education po talaga ang gusto naman talagang ibigay ng K-12. Pero para sa akin, ang kailangan po ng estudyante is yung ratio ng teacher na mas matututukan po nila yung mga estudyante na hindi po kailangan magsisikan. Kasi alam po natin, pag siksikan, mahihirapan pong matuto yung mga estudyante at mahirap pong tutukan kasi... So para sa ibig mo sabihin, tugunan muna yung kakulangan ngayon bago ipatupad ito. Tapos yung sinasabi naman po na magiging certified na skilled worker na parang meron po tayo ngayon na na mahigpit na kailangan po kung ikaw po isang company na mag-hire na kung papipiliin po kayo isang graduate ng K-12 at sinasabi na rin po nila na kailangan pa rin ng college graduate, parang kung kayo po papipiliin, nandun yung competition na kung kayo papipiliin, graduate ng K-12 o ng college, parang hindi pa rin po secure yung future ng estudyante na nag-graduate lang po ng K-12. Kay Ginang Tabordillo naman, Madam, merong dagdag na mga panahon, merong dagdag na curriculum, dagdag ituro, dagdag na oras. Kaya naintindihan kaya ng mga magulang na Pilipino, naintindihan niyo po ba? Ito po ba sa susunod, pagbabalik natin, tatanong natin kay ma'am, at tatanong din natin sa ating mga panauhin kung ano po ba talaga ang detalye nitong bagong sistemang ito. Pagbabalik po ang special forum ng CTV.